Mayo. At muli po nating buksan ang ating Biblia sa aklat po ng Roma 6. Kabanata 6, talata 1 hanggang 10 po tayo kanina, no? Nabasa po ni Elder J. Tayo po ay basahin na lang po natin yung talata 1 hanggang 4. Romans chapter 6 verse 1 to 4. May feedback po yata yung ating mic. Check sound 1 2. Yun. So okay po. Romans chapter 6 verse 1 to 4. Kung may ESV Bible po kayo, pwede niyo po kung sabayan. Verse 1. What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? By no means. How can we who died to sin still live in it? Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were buried therefore with Him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. Tayo po yumukot, manalangin. Salamat Panginoon sa pagkabasa po ng iyong mga salita. At ngayon po ay patuloy po naming hinihingi ang patuloy na pagkilos, paggabay ng banal na Espiritu na sa pangangaral po ng aming pong mga nabasang talata ay magkaroon po kami ng malinaw na kaunawaan at maganap po ito sa aming buhay. Ang dalangin namin Panginoon ay patuloy Panginoon na lumago kami sa biyaya sa pamamagitan po ng pananampalataya sa aming Panginoong Kristo, upang patuloy, Panginoon, kami ay tumibay at makapagpatuloy sa aming pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Ngayon pa lang ay pinagpapasalamat na po namin ang katagumpayan ng bawat pangangaral, Panginoon, o salita na aming tatanggapin sa umagang ito, maging pagpapala po ito sa aming kaluluwa at magbigay po ng kaluwalhatian sa iyo pong dakilang pangalan. Salamat o Diyos, ito pong aming nagkakaisang panalangin. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, lahat ay magsabi ng Amen. Kakaupo na po, bawat isa. Nasa ika-12 mensahe na po tayo or sermon mula po sa aklat ng mga Roma. Ano po? Ang aklat po ng Roma ay liham ni Apostol Pablo. Habang siya ay nasa iglesia po ng Corinto, ay sinulatan niya ang mga taga-Roma. At sa Roma po ay may mga mananampalataya. At ito pong liham na ito ay masasabi po natin na isa sa mga pinakamagandang liham na naisulat po ni Pablo, pagkat marami po sa mga mahahalagang Kristiyanong doktrina ay atin pong matatagpuan sa aklat po ng Roma. At ano po nga ba ang aklat ng Roma? Balikan po natin kaunti, no? Ang aklat po ng Roma ay patungkol po sa tinatawag nating justification. Sa Tagalog po ay pag-aring ganap o pagpapawalang sala at pag-aring matuwid sa pamamagitan po ng sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na pinananampalatayanan natin sa Panginoong Hesukristo. So itinuturo po ng aklat ng Roma na wala po sa atin ang magiging matuwid, wala po sa atin ang maliligtas sa pamamagitan po sa pagsunod sa kautusan ng Diyos na nagbubunga sa mabubuting gawa. Kahit ilang mabuting gawa po ang ating gawin sa ating buhay, wala po yang maiaambag, wala po yang maigagawa upang tayo po ay mapatawad sa kasalanan at tayo po ay makapasok sa buhay na walang hanggan. Itinuturo po ng aklat ng Roma na ang justification o ang katumbas po nito ay kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan ay makakamtan lamang sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan po ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Wala po tayong magagawa, kaya ang Panginoong Hesukristo ang gumawa. Perpekto niya pong ginanap yung kautusan para sa atin at siya po'y namatay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran yung ating pagkakasala. At ang kailangan mo lamang ay manampalataya. At yan po yung tinatawag natin na pinaka-tema ng aklat po ng Roma. No? At dahil po sa doktrinang ito, o dahil sa katuruan pong ito, ay inasahan na ni Pablo na magkakaroon po siya ng tinatawag ng mga taga-usig. At ang mga taga-usig pong ito ay mga Hudyo. Lalo na po yung mga reliyosong, mga tagapagturo ng mga Hudyo. No?
Kanya pong na-anticipate na siya ay ma-persecute dahil may misinterpret po siya. Ang misinterpretation po ng mga religious leaders na ito na Jewish ay binabaliwala na ni Pablo ngayon ang kautusan ng Diyos na ibinigay kay Moises. No? Kasi since ikaw ay na-saved na by grace, no? Hindi ka na-saved by obeying the law. So ang palagay ngayon ng mga Hudyo, nagtuturo si Pablo na baliwala na palang kautusan. Hindi na pala dapat natin kailangan pa nating i-practice. Hindi na tayo dapat sumunod pa sa kautusan kasi nasa biyaya na tayo Nanampalataya ka na kay Kristo. Yun yung paratang ng mga Jewish religious leader kay Paul na nagtuturo siya ng tinatawag natin ngayon na antinomianism. Sa teolohiya ho ay mayroong term na coin para po sa maling katuruan na ito, yung antinomianism. Galing po yan sa two compound Latin word na anti, ibig sabihin anti, against, and nomos, law. So pag pinagsama siya, antinomianism, yung pong tinatawag natin na teaching na against the law. So yun yung pinagpapalagay po ng mga Jewish religious leader kay Paul. And this is punishable by death. No? Ito'y pamumusong dahil yun ang kautusan ng Diyos na ibinigay kay Moses and very zealous. No? Masyadong marubdob yung damdamin ng mga Jewish leaders na ito na pwede nila si Paul kasuhan ito at patayin siya. No? Si Paul ay ina-accuse nila ng nagpagtuturo laban sa kautusan ng Diyos na ibinigay kay Moses. Kasi tingnan nyo nga, no? Logically, no? Pag tingnan natin yung kung ito yung kautusan ng Diyos, hindi mo nasunod, at dahil yan, ikaw ay na-condemn, ikaw ay may hatol na, hindi mo nasunod yan, and then dumating si Kristo, ginanap niya yun para sa iyo lahat, at pinanampalatayanan mo siya, at naligtas ka, so ngayon, baliwala na yung law. Kasi, nanampalataya ka na kay Kristo. No? So mapapagatangan talaga si Pablo na siya ay antinomianist o laban sa kautusan, and that is punishable by death. So tinatawag po natin na kultura ng mga Hudyo. At ang antinomianism po in most simplest explanation ay ito. Sa atin naman po, sa konteksto natin ngayon, ang antinomianism po ay ang isang nagpapahayag na Kristiyano. Sinasabi niya na siya ay naligtas na sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ngunit sinasadya niyang mamuhay sa kasalanan. Binabaliwala niya na yung tinatawag na utos ng Diyos sa kabila ng pagtutuwid ng iglesia sa Kanya. Ang isang example po ng isang antinomianist ay yung pong miyembro ng Corinthian Church. May isa pong miyembro sa Corinthian Church, mababasa niyo yan po sa 1 Corinthians chapter 5, na may lalaki doon, sabi niya, Christian na ako. Kristiyano na ako. Nanampalataya na ako kay Kristo So, member siya ng Corinthian Church. Pero, very open siya na nakikiapid siya sa asawa ng kanyang tatay. Meron silang relationship. And not just relationship, but sexual relationship. Ibig sabihin, sexual immorality ang ginagawa niya. And ang kanyang pangangatwiran ay dahil sa ako naman, ay nanampalataya na kay Kristo, okay lang yan. Nasa grace na ako. Nasa biyaya na ako ng Diyos. Yun yung antinomianism. No? Nasa 1 Corinthians chapter 5 yan. And kitang-kita doon na hindi tinolerate ni Paul yung maling gawain pong yan. You cannot just profess faith in Christ na babaliwalain mo yung utos ng Diyos. Diba? Isa sa utos ng Diyos sa moral law, huwag kang makikiapid. At tingnan niyo itong lalaking ito, antinomianist siya. May faith na ako kay Christ. So okay lang na kami may relationship ng aking, ano tawag doon? Stepmother. It's okay, we are under grace na. No? Yun yung antinomianism. At yan din ang pinaparatang ng mga Hudyo kay Pablo dahil nagtuturo siya that salvation is by grace alone, by faith alone, in Christ alone. At ngayon, diyan po sa chapter 6 verse 1 to 10, ay kakaharapin ni Pablo ang paratang na ito. At yan po yung titignan natin. Romans 6, 1 to 10. Marami pong nagpo-profess ng faith kay Christ, pero hindi sumusunod sa law of Christ.
And that is what we call as antinomianism. And Paul is being accused by his persecutors na antinomianist siya because he is preaching na tayo masasave by grace, by faith in Christ alone. And didinawin po ni Pablo ito sa atin. Yung tamang pagkaunawa ng isang Kristiyano in relation ngayon sa utos ng Diyos. Titingnan natin yung relationship natin ngayon as Christians to the laws of God, sa mga utos po ng Diyos. Una po, tingnan natin. 3 puntos po makikita natin in verse 1 to 10. 3 puntos po. Una, the question regarding the abuse of grace. So yung lalaki pong ito sa 1 Corinthians chapter 5, ay clearly meron siyang pag-abuso sa biyaya ng Diyos. At kung ikaw ay inaabuso mo ang biyaya ng Diyos, hindi mo naiintindihan ng biyaya ng Diyos. At kung hindi mo naiintindihan ng biyaya ng Diyos, wala ka sa biyaya ng pagliligtas ng Diyos. Kaya tingnan niyo po, the question regarding the abuse of grace in verse 1. Natalino si Pablo, na-anticipate niya na itong magiging accusation sa kanya. Sabi niya, what shall we say then? Ano ngayon ang masasabi natin? Are we to continue in sin that grace may abound? Ano bang masasabi natin ngayon? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan upang ang biyaya ng Diyos ay managana? No? Kasi yan yung thinking ng mga antinomianists eh. No? Lalong kapag ako'y nasa kasalanan, mananagana ang biyaya ng Diyos. So, si Paul na mismo nagtanong, no? Na-anticipate niya na po kasi ang katanungan na ito. Kaya siya na mismo ang nagtanong at kasunod niyan ay diskurso na. O yung kanyang sagot patungkol sa akusasyon laban sa kanya. Sabi po ni Paul, pag binalikan natin yung chapter 5 verse 20, no? Siya mismo nagsabi nito, where sin increased, grace abounded all the more. Kung saan nananagana ang kasalanan, ang biyaya ng Diyos ay higit na nananagana. So dahil sa statement na yan, pwedeng gamitin laban yan sa kanya. That he is teaching antinomianism. Kaya siya na mismo po ang nagtanong sa kanyang liham sa mga taga-Roma. What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? Since sinabi niya, where sin increased, grace abounded all the more. No? At yung chapter 5 verse 20 na yun, pwede yung i-misinterpret at gamitin laban po sa kanya. Ang mga tagapag-usik po ni Pablo ay sinasabi na si Pablo ay nagpo-promote o nagsusulong siya ng buhay na makasalanan sa mga mananampalataya ni Kristo upang magluwalhati daw ang Diyos. No? So, yun yung paratang sa kanya. Yan yung tinatawag po natin na antinomianism. At ang mga tagapag-usik po ni Pablo ay patuloy po siya. Yan yung pong basahin ko. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. Hindi na mabigat yung kautusan ng Diyos dahil ginanap na ni Kristo. Ginaganap mo na lang yon dahil sa pag-ibig mo sa Diyos. Naintindihan po natin? And then punta po kayo ng Matthew chapter 5 verse 17. Sadyang di ko po sinama sa PowerPoint niyan nang makita po natin sa ating Biblia. Yung mga glorious truth pong ito from the Scripture. 5:17 and 18. Kita niyo po, Matthew chapter 5 verse 17 to 18. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Ginanap ni Kristo para yan sa iyo. Ngunit, sinasabi niya sa mga unang pangungusap, do not think that I have come to abolish the law. Hindi ibig sabihin na ginanap niya ay wala na, tapos na. Sabi niya, verse 18, for truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, o kuwit lang man lang, not an iota, not a dot o tuldok, will pass from the law until all is accomplished. Ito po yung turo ni Pablo po sa atin. Niligtas ka na ni Kristo mula sa kautusan. Pinanampalatayanan mo siya at ligtas ka na. Ngayon, ang milagro po ay ito.
ang miracle ay ito. Nung naligtas ka na kay Kristo, ay minangyaring Ezekiel 36 verse 26. Puntahan po natin. Ezekiel. Para ma-exercise po yung inyong Bible. Hindi na tayo nagba-Bible drill eh. So mag-browse po tayo ngayon. Nasanay tayo kasi sa pindot-pindot na lang, no? Sa laptop o sa tablet or cellphone. Sa Bible po tayo. Ano pong sabi doon? Sa Ezekiel chapter 36 verse 26, ito ang milagro. Nung nanampalataya ka kay Kristo at naligtas ka sa kautusan, hindi ka nahahatulan dahil nilabag mo ito, ginanap ito sa iyo ni Kristo at pinanampalatayanan mo, ito yung milagro. I will give you a new heart and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. Verse 27, I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. Yung statutes po, yun ay law. Kautusan din po yun. And be careful to obey my rules. Kaya sabi po ni Pablo, nagpapatuloy ang kautusan sa buhay ng mga mananampalataya. Sa paraan na kung saan ito ay pag-ibig na sa Kanya. Hindi niya ito ginaganap ng mabigat dahil iniisip niya para maligtas siya. Ginaganap niya ito dahil alam niyang naligtas na siya sa gawa ni Kristo, kaya siya ngayon ay meron ng bagong pattern ng pamumuhay. Again, hindi natin ma-achieve yung sinless perfection na magiging perfecto na tayo. Ngunit yung pong tinatawag na nanampalataya kay Kristo na namatay na sa kanyang kasalanan ay magkakaroon po ng pighati at magkakaroon po ng tinatawag natin na paglaban sa kanyang kasalanan, sa kanyang araw-araw na pamumuhay. At hindi lamang yon, siya po ay magkakaroon ng pusong masunurin sa mga utos ng Diyos. Tatalikod siya sa kasalanan dahil yun na yung nilalaman ng kanyang puso ngayon. Mapait na ang kasalanan sa kanya at yung matamis na ang pagsunod sa utos ni Kristo. Kaya yan ang tanong, mapait na ba ang kasalanan sa iyo? Kung sagot mo ay yes, patay ka na sa iyong kasalanan. Matamis na ba ang pagsunod kay Kristo o kabigatan? Kapag ikaw ngayon ay nahihirapan pa ding sumunod kay Kristo at hindi matamis para sa iyo ang pagsunod kay Kristo, magsisi ka ngayon din. Maaaring meron ka lang kaalaman sa biyaya ng Diyos, pero hindi tunay ang iyong pananampalataya. Ang unang utos ng Panginoon, tumalikod ka sa kasalanan at sumunod ka sa Kanya, at ang unang hakbang ay magpabautismo ka. Hindi ka maliligtas ng binyag. Yan ay reliyosong gawaing patay. Dahil hindi po yan sinabi ng Biblia. Tayo po ay sola scriptura. Anong sinabi ng Biblia? Yun lamang ang ating paniniwalaan. Hindi po ang tradisyon na ginawa ng tao, hindi po ang mga haka-haka o mga palagay ng tao, kundi Biblia. Ang panawagan po sa oras na ito, kung hindi pa rin mapait ang kasalanan sa iyo at hindi pa din matamis ang pagsunod kay Kristo, magsisi ka ngayon. Hingin mo sa Panginoon na palitan ng iyong puso, kagaya nung sinasabi ni Ezekiel. Palitan yung aking puso na merong pagsisisi, palitan yung aking pusong matigas, palitan yung aking pusong masuwayin, at palitan ito ng puso na may pag-ibig na tunay sa Diyos. At yan po yung panawagan sa umagang ito. Mamatay ka na sa iyong kasalanan at mabuhay ka ngayon na may pagsunod kay Kristo. And that is the challenge po sa atin ngayon, no? By faith, sa pamamagitan po ng pananampalataya, yung ating pong challenge, last slide, let us daily die in our sins and daily live in obedience to Christ to the glory of God. Sa halip na abusuhin po natin ang biyaya ng Diyos, araw-araw po tayong mamatay sa ating sarili. Araw-araw po tayong mamatay kasama ni Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo. At araw-araw din po tayo na sumunod ng may pag-ibig, hindi kabigatan, sumunod ng may pag-ibig sa mga kautusan, sa mga batas ng Panginoong Jesucristo, at lumakad po tayo sa panibagong buhay kasama po ng Panginoong Jesucristo na nagbangon mula sa patay at nagkaroon ng buhay magpakailanpaman. Ito ang marka
ng tunay na pananampalataya. Ito ang marka ng tunay na biyaya ng pagliligtas ng Diyos na nasa sa iyong buhay. Are you dying to live daily? Yan pong iiwan nating katanungan sa bawat isa. Tayo po lahat ay tumayo at magkaroon po tayo ng pagtugon sa pamamagitan ng pag-awit ng himnaryo sa umaga pong ito. And I tell you again po, habang hindi pa huli ang lahat, tayo po ay tumalikod sa pagkakasala at sumunod kay Kristo. My worth in my unworthy
not a grave for our loss, not a crown or a cross, but it's blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Then in fellowship's day, we will see that His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Gaya po ng himnaryong ating inawit, yung trusting po is synonymous with faith, no? Hindi lang tayo basta mag-trust, we must obey. Andun po yung pagsunod, no? Bilang pagpapatunay sa pananampalataya po nating buhay at nakapagliligtas. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming pong Ama na nasa langit, patuloy po kaming nagpapasalamat sa biyaya po ng iyong salita na aming tinanggap sa umaga pong ito, sa patuloy, Panginoon, na kaalaman na aming natatanggap upang lalong tumibay po ang aming pananampalataya sa iyo. Salamat, O Diyos, sa pagpapaalala na wala kaming magagawa sa aming sariling kakayanan upang mailigtas po at gawing matuwid ang aming sarili at makapasok po sa buhay na walang hanggan. Salamat muli po sa pagpapaalala na tanging ang gawa ni Kristo, ang kanya pong pagsasakripisyo sa krus ng Kalbaryo, ang pumawi po sa aming mga kasalanan at maging ang kahatulan po nito. At ang gawa din po ni Kristo, ang perpektong pagsunod sa lahat ng kautusan na amin pong nalabag, na amin pong dapat panampalatayanan, ay siya din pong nagbigay sa amin ng katuwiran upang kami makapasok sa buhay na walang hanggan. Salamat sa katotohanan pong ito na si Kristo ang gumanap ng lahat ng hindi po namin naganap. Kaya Panginoon, salamat din sa paglilinaw. Salamat din, Panginoon, sa pagbibigay sa amin ng direksyon na sa kabila ng kami nasa ilalim ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ay may kaakibat pong ito na tanda. Meron pong bunga ito na pag-ibig. Pag-ibig po sa iyong mga utos. Alam po namin, Panginoon, na hindi namin ginaganap ang iyong utos upang kami maligtas pagkat nagawa na ito ni Kristo. Ngunit ginagawa po namin ito, salamat sa paalala, na kami po ay gumagana pa din sa iyong kautusan na sa ilalim nito bilang amin pong bagong pattern o bago pong balangkas ng aming pamumuhay. At sa pagsunod po namin ito po ay bunga ng aming pag-ibig sa iyo at pasasalamat at maging kagalakan po. Panginoon, alam po namin, hindi po pa rin kami perpekto. Patuloy kaming nagkakasala. Ngunit salamat, Panginoon, dahil pinaalam niyo sa amin na ang aming mga pagkakasalang ito ay hindi po ito bunga na kami ay alipin pa ng kasalanan. Ito, Panginoon, ay patuloy naming nagaganap dahil kami ay nasa laman pa. Kaya, Panginoon, salamat sa pagpapaalala na wala na pong kapangyarihan ng kasalanan sa amin. Salamat po sa kapighatian na dulot kapag kami po ay nagkakasala. At gayon din, salamat sa katotohanan na kami araw-araw na merong pakikipagbaka laban dito. At salamat din, O Diyos, dahil kung titignan namin ang aming buhay noon nang wala pa kay Kristo, ay marami pong mga pagbabago. Marami ka pong binago sa aming buhay at nakikita po namin, Panginoon, yung progreso ng katuwiran at kabanalan sa aming pong buhay na ikaw pa din ang gumagawa. Na kinikilala namin, Lord, na hindi po ito sa aming mabubuting gawa, kundi ayon po sa iyong biyaya na nagpapanatili sa amin hanggang sa wakas,
hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoong Kristo. Kaya salamat, O Diyos, dahil patuloy, Panginoon, ng iyong mga anak, ang mga iyong pag-aari ay hindi mo hahayaang malinlang ng mga huwad na katuruan na mayroong pag-aabuso sa iyong biyaya. Salamat, Panginoon, sa malinaw po na pagkaunawa dito, at salamat din, Panginoon, sa buhay, Panginoon, na mayroong pagtalima sa mga katotohanan ito. Sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, ay maalala namin na sa darating na linggo, na mayroong pong layunin ikaw sa aming buhay. At yun ay mapahayag din naman ang ebanghelyong ito sa amin pong mga mahal sa buhay, sa aming mga nakakasalamuha, sa amin pong mga nakakasalubong at nakakatagpo sa aming mga buhay. Gamitin niyo po kami, patuloy, Panginoon, upang maipahayag ang ebanghelyong ito ng Panginoong Kristo, at ang aming kapwa po ay maligtas din, at sa pagliligtas na ito ay maluwalhati ka po. Salamat, Panginoon. Ito pong aming nagkakaisang panalangin. Ang lahat ng ito ay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Kakaupo po muna ang bawat isa.